dinidepensahan mo sarili mo. Siguro that's one reason why gigil na gigil ang magkapatid na Senator Tulfo na aside from the committees, aside from yung pagiging malapit sa Malacanang, let me address that. Sabi ni Senator Tulfo, pag hindi ako nagpakita sa session hall ay ako'y duwag. Ang kaduwagan po ay nag-uugat yan sa ano ba ang purpose at trabaho mo. Diba? So for example, kung ang trabaho mo ay magtanim, pero bumabagyo, grabe po yung kidlat, hintayin mo bumawala kidlat kasi it's not a matter of tapang. Magtatanim ka nga, tamaan ka naman ng kidlat, di ba? So, ganun din sa sundalo. Hindi natin isusubo ang sundalo natin sa mga bagay na suicide ang mission. Pero ipagtanggol ang bansa at mamatay para sa bansa. Hindi lang sundalo, dapat pati tayo mga senador. So, yung hamon mo, magpakita ako kung hindi, iduwag. Para ko rin sinabi, halimbawa, Senator, ikaw, maging independent ka, kung hindi, duwag ka. You know, this is not a radio or TV program, this is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Kung hindi ka lang Tulfo at kung hindi lang Tulfo si kapatid mong si Erwin, sinumbong ko na kayo kay Tulfo di ba? Pero ang reality is, because nandiyan kayo, because you have a strong voice, use it for the good of the country. There are also issues facing you. So you ask Joel Villanueva, you ask Jingoy Estrada, you ask Chis Escudero to face it squarely. So face the issues also squarely. Huwag yung titigilan natin yung Blue Ribbon na committee and then gagawin natin personal yung lahat ng issues. There are issues facing all of us. Pati ba naman Senator Tulfo, lahat na ng pinapay, binintang nyo sa amin. Nung panahon ni President Duterte, kamping-kampi kayo sa drug war. Ngayon naman, balita. Tapos lahat ng pinatay, sinisin nyo. So, pati ba naman internet at saka aircon, sa akin nyo pa rin sinisip. O baka murder pa yung kaso na yan, ha? Murder kasi pinatay ang wifi at yung kuryente. Nakita ko na po ang report, yung po palang master, yung pong centralized aircon, yung master switch or yung sa kuryente, nasa GSIS yon at may nag-trip ng wire. Kaya at around 6 o'clock, nagkaroon talaga ng problema sa aircon. So, hindi po namin gagawin sa inyo yun. I've always treated you well, whether I'm close to you or not, whether you're in the minority, majority, and I will continue to treat all of you well. But kayo ang nami-personal, because kami, it was been one issue after the other, di ba? Hindi kami ang nagpapasok sa NBI sa Senado, yung May 11. Hindi rin kami ang kumuha ng NBI na fully armado na pinaikutan ang Senado tapos pumasok pa sa Senado noong May 13. Hindi rin kami ang nag-walk out. So you keep saying fresh start. Every Senate President that I've served under, whether I was the majority leader or minority leader, whether I was in the leadership or I was just a simple follower, I gave them a chance. So let me ask the 11 minority who's asking me to resign now. Well, kahit na isang oras, binigyan niyo ba ako ng chance? So let me go to the bigger issue ngayon. Na-shock ako sa sinabi ni Senator Lacson. Na-shock ako dahil yung 11 walang comment sa statement ni Secretary Remulla. Because napakaganda na ng usapan namin, first with the CIDG through informal and formal channels that susuko naman si Senator Jingoy, dadalhin namin doon. And then afterwards sa labas, then dumating si Secretary Remulla, ang sabi niya, sige, kasi nga yung pamilya medyo they need to huddle kasi nga medyo emotional na. Pero pagdating sa hallway, nagbago. Diba? At sinabi ko nga, dun sa hindi nakakaalam dahil dun sa mga bata pa, masalimuot pero malalim ang history ng Senate ng Philippines. All parliaments, for that matter, parliaments in the past have been attacked by kings and queens, by president, prime ministers, by dictator, by tyrants, but even by the most democratic leaders. That's why may mga privileges. So in the case of former Senate President Juan Ponce Enrile, dalawa lang ang posisyon noon, panahon ni President Cory. And everyone knows, at pasensya na po sa pamilya ni Senate President Salonga at President Cory,
in our conversation, minsan nasabi ko, panahon ni Cory, panahon ni Salonga, I meant to say yung buong pangalan, but it was, a fast and a biglang turn eh. Kasi ibang-iba yung pag-usapan namin ni Secretary Remulla, who's a friend. That's why we try to keep it civil. But nung sinabi niyang doon mismo sa hallway, i-arresto, it's not about Alan. It's not about Jinggoy. It's not about what they can do. Na-shock din ako nung sinabi niyang, you lost that right when may nag-escape. Okay, first of all, it's not Alan's right or the Senate President's right. It is the right of the Senate of the Philippines. The Senate of the Philippines is different from the 24 senators and the SP. I never claimed to be the Senate. Diba? The Senate is the Senate. And it's a co-equal branch. So ang hinihingi ko naman lang sa lahat ng law enforcers, huwag niyong bastusin ang Senate. Bastusin niyo si Alan Cayetano, okay lang, tao lang naman ako eh. Diba? Ganun din, diba? When we criticize the President, huwag naman yung office of the President ang babuyin natin. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan no, sa buwelta ni Senate President Alan Peter Cayetano dito sa magkapatid na Tulfo no, na kung saan ay pikon nga po sila nung nakaraan mga kababayan no, nung Monday at kahapon dahil hindi nga po sumipot itong majority senators dito sa kailang session dahil talagang may kutob sila na pwedeng palitan si SP Cayetano at hindi na nga po matuloy yung Blue Ribbon Committee hearing no, sa Huwebes no, sa June 4 mga kababayan. Kaya ito yung ginagawa ngayon ng majority na wag na munang pumasok sa session dahil anytime pwedeng magpalit ng committee mga kababayan at mapurnada na naman itong investigation sa flood control mga kababayan. At sagot ni SP Cayetano dito sa mga tulpo ay kung hindi lang daw po sila tulpo ay papatulpo na rin daw siya or papatulpo na daw sila ni Senate President Cayetano mga kababayan. At sinabi pa niya na nung panahon ni Pangulong Duterte ay todo puri naman itong mga tulpo sa kay PRRD sa war on drugs at ngayon ay bumaliktad na no itong mga tulpo. At yun nga din yung aking napansin din mga kababayan no kasi noon nung panahon ni PRRD ay talagang suportado nila at yung kapatid pa nga nilang babae ay kinuha pang secretary ng Department of Tourism mga kababayan no. At ngayon na iba na ang ihip ng hangin dahil wala na nga pong kapangyarihan si dating Pangulong Duterte ay wala na rin po sila kinukontra na nila mga kababayan or wala na yung mga tulpo no. Kaya maraming mga Pilipino rin ang nadismaya rin sa kanila no mga kababayan dahil nga sa kanilang programa talagang akala mo doon sila sa tama no, ipinagtatanggol nila yung mga inaapi at ngayon ay kabaliktaran naman mga kababayan yung nangyari sa kanila dahil napakatahimik nila dito sa flood control corruption mga kababayan. Samantalang yung mga traffic enforcer na mga nangungutong, yung mga pulis na nangutong or kung ano man yung ginagawa ng mga pulis ay talagang grabe yung kanilang pagsalita no, mga masakit na salita talaga mga kababayan, walang patumpik-tumpik talagang binibira nila. Pero dito sa bilyones na magnanakaw or bilyones yung mga ninanakaw ay wala pong ingay ng mga tulfo mga kababayan no. Kaya maraming nadismaya dito sa kanila at isa na rin po tayo doon mga kababayan kasi talagang doon po sila nakilala ng masang Pilipino na makamasa no or pro-poor po yung kanilang imahe. Pero ngayon ay nawala na mga kababayan dahil dito sa flood control corruption ay nabunyag no yung totoong mga pagkatao nila mga kababayan yung dating mga kakampi ng mga inaapi ay ngayon kakampi na ng mga magnanakaw no dahil napakatahimik nila dito sa flood control at wala kang narinig or wala tayong naririnig na binatikos nila itong mga kurakot no dito sa flood control corruption. Imagine mo trilyones na yung ninanakaw pero tahimik na tahimik itong mga tulfo mga kababayan, samantalang yung traffic enforcer na nangutong ng 500 o kaya 1,000 ay todo yung pamamahiya nila sa programa nila sa radyo or sa television no. Kaya yung bansag tuloy sa kanila is pang-away pamilya lang or mga issue ng kabit, away mag-asawa, so yun lang yung kaya nilang atupagin mga kababayan. Pero dito sa mga malaking politiko ay nakayuko ang mga tulfo mga kababayan, hindi nila kayang birahin kaya nakakadismaya. Kaya tuloy yung
yung mga tao, hindi man siguro lahat, pero may mga ano talaga solid Tulfo fanatics din no, na talagang suportado yung mga Tulfo. Pero yung mga neutral or yung may mga nakakaintindi dito sa mga pangyayari no, at lalo na sa mga Duterte supporters ay talagang dismayado dito sa mga Tulfo itong mga pinagagawa nila ngayong katahimikan mga kaubayan. So di natin alam kung ano yung dahilan no. For sure may dahilan yan bakit sila nanahimik dito sa flood control corruption at hindi nila kayang birahin no, or gibain itong mga malaking taong politiko na pinangalanan na dito sa flood control corruption mga kaubayan. Pati yung issue nga yung nawala daw po yung wifi at kuryente no, yung aircon doon sa Senado ay isinising nga ni Raffy Tulfo kay Senate President o sa majority kasi namatay daw yung aircon mga kababayan. Yung pala ay nakita ni Senate President yung report at konektado pala yun doon sa GSIS mga kababayan no. Kaya itong si Raffy Tulfo talaga may masabi lang kaya tinawag pa naman niyang kulukoy yung mga majority senators dahil hindi nga po sumipot sa kanila mga kababayan. Samantalang sabi naman ni Erwin Tulfo ay willing naman na daw silang makipag-cooperate no dito sa flood control hearing sa June 4 sa Blue Ribbon Committee at yung sinasabi niya na yung mga members daw mga kababayan kung sino-sino yung mga members ng mga senador ang pwedeng pumunta ata doon no, sa hearing kasi hindi lang naman majority mga kababayan o majority senators ang pwedeng pumunta doon. Pwede na rin yung mga minority na makipag-participate no or mag-join doon sa hearing mga kababayan. Kaya kaabang-abang itong parating na June 4 no, itong pagharap-harap ang mga 18 Marines no mga kababayan, pati yung mga opisyalis ng DPWH, yung ombudsman ay pinatawag rin, DOJ, taga Department of Budget and Management, tapos sila Mark Tiksay no at si Paul Estrada, ito yung mga talagang trusted men ni Saldico no at sila Joshua Cano, di ko kilala itong mga kaubayan, sila Bryce Hernandez, yung mga taga DPWH, yung mga engineer or district engineer, pati na rin si Martin Romualdez mga kaubayan ay pinatawag na rin no, ng Blue Ribbon. So sana ay dumating itong si Martin Romualdez para once and for all marinig yung kanyang mga sagot dito sa mga paratang no kasi hindi lang po isang beses po siyang binanggit ng mga witnesses noon sa mga nagdaang mga hearing mga kaubayan. So ito na yung pagkakataon niya na linisin yung kanyang pangalan no, kung wala siyang kasalanan ay harapin niya itong Blue Ribbon Committee hearing mga kabayan. Pero kung hindi po siya dadalo ay tingnan natin kung ano pa magagawa no kasi kung ilang beses po hindi siya dumalo ay pwede siyang i-contempt mga kababayan no. Dito ito po yung inawasan dati ni Lacson no, na hindi po niya maimbita-imbita si Martin Romualdez dahil meron daw pong courtesy mga kabayan no, or parliamentary courtesy kaya hindi niya iniimbitahan si Martin Romualdez. Pero ngayon ay naimbitahan na mga kabayan, so sana ay dumating siya or pumunta siya sa hearing mga kabayan. At sana pati si Saldico mga kabayan no, ay naimbitahan nila kahit sa Zoom lang no para marinig yung tinig ni Saldico at ma-document yung kanyang mga statement no, yung kanyang mga testimony mga kabayan para malagay sa Senate Blue Ribbon Committee record no yung kanyang mga sasabihin under oath. So ano pa masabi niyo dito mga kababayan no sa buwelta ni Senate President Alan Peter Cayetano dito sa mga Tulfo na talagang binibira ngayon yung mga majority senators mga kababayan, duwag daw dahil hindi nga pumunta doon sa session no itong sila Senate President Cayetano at abangan natin yung June 4 mga kababayan. Dito po tayo talaga ay mag-abang itong ano yung mga magiging pangyayari no dito sa paghaharap ng mga ex-Marines at dito sa mga politiko at mga dating opisyal ng DPWH mga kabayan, itong mga opisyalis din ng ating departamento ng gobyerno mga kabayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.